kay audio. Sige, mayong gabi, sir. Go ahead. Sa may aktong ikalagad. Dito mangutana lang ko sa katubang giingon nimo nga di ba mangutana lang ko, sir, ang bautismo is one of Catholic sacraments. Opo, yes. Tama. Pito man siya. Kung wala ko masayop sa one of your mga live, dili maluwas ang usa ka Katoliko kanang kung wala siya mo follow sa mga sakrament. Yes, kay grasya man na. Mao man ang grasya. Kay ang Biblia mismo nagsultian na ang motuo magpabautismo maluwas, ang dili impas. Next question. Sige. Okay, Sir Renato Sumpay, may gabi, sir. Sir Almag sa Kayagani. So, go ahead. Next question. Ang next question nako, gi-interpret sa Catholic, nga katong bitaw na yung ka nga a man should be born in water and spirit. So referring na sa John chapter 3, di ba? Yep, opo. Yes. Pero on the context sa John chapter 3 verse 5 man siguro na, according sa mga theologians, wala na maghisgot og water baptism. Kaya kung imong hisgutan na water baptism, Jesus is out of context. Kung imong hisgutan, nangutana si dili lang ko sa John chapter 3, sige daw. Nangutana si ayon si Jesus Christ sa John 3:3, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Miingon si Nicodemo nga unsaon man ako pagkatao usab, balik ba ko sa taguangkan sa akong inahan. Niingon si Jesus Christ, unless one is born in water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. So according sa mga sige daw. Hindi kung tawag ining bunyag na siya, kay nganong naghisgot siya kalit og water baptism. Kay ang gihisgotan fleshly nga pagkaanak, which is kining tawhanon nga pagkaanak, fleshly, ug spiritual nga pagka-born again. Ay ang gisgutan ni Jesus Christ kay spiritual man nga pagkatao pag-usab, kay dili man to physical. So kung may water baptism, out of context na siya, according to mga theologians, they do not interpret it as water baptism. Kinsa man lang mga theologians? Na ako'y nailhan si Robert Morris. Pareho lagi nimo. Pero dili na mo oy tawag ining gitudlo sa Dedake. Mo gani sir, atong higutan karon. Dili na mo gitudlo sa Dedake. Kay ang gitudlo sa Dedake kanang tawag ining born from water and spirit refer na sa baptism. Kisa may kuntuhan. Dokumento gikan sa mga apostol o kanang imong mga theologian. Asa nga komento, sir? Dedake, kanang sa Dedake. Again, sir, Dedake, yes. Mo na one of the oldest document na sa mga apostolis. Mo na problema kay wala mo ana. Mo na problema kay wala mo ana. Mo lagi nangutana lagi ko sa interpretation which is out of context siya. That is one of the interpretation kinsa nang imong gipanghinganlan, pero kita ba as kanang, for example, imo kung itugot nga learning sa Bible, kung mangutana ko nganong mo kalit maghisgot si Jesus Christ og water baptism, nga naghisgot man sila fleshly nga pagkatao, humanly nga pagkatao, og being born again in spirit, nganong mo kalit man sa water baptism, because katong akong nabasa sa theologian, niingon siya nga ang water nga gipasabot ni Jesus Christ is kanang panubigan sa usa ka inahan. Once nga burst na ang panubigan sa usa ka babae, nagpahisgot, nagpasabot na nga mga nakay na siya. So mutubag sa kuloy, ha? Okay. Mutubag sa ko. So pinakauna mo na ang opinion sa inyuhang na imong nabasa nga theologian.
Pero dili na mo igisulti sa mga apostol, particularly sa pinaka-old document sa mga apostoles kanang gitawag og Didache. Ang Didache tanang tawag ining mga theologian and mga Bible scholars usa na sa ilahang gitawag og basis. Nga kanang Unsa na born actually document Loy, document? document na Loy. Dokumento na Loy nga mo lagi compile sa una gawa sa Biblia na ha. Mo lagi compile sa una sa gitawag og mga apostoles, gitawag siya the teachings of the 12 apostles. Ngano man kay ang Biblia dili man ang 12 ka mga apostoles mo nakasuwat nga tanan. Pipila lang magkabuok apostoles na nakasuwat ana. The rest of that wala na. So katong gitawag Didache mao to ang teaching of the 12 apostles. Pero nganong wala man siya gi-appeal dito sa tawag ining sa kanon sa gitawag og sa Biblia kay nagisgot siya doktrina sa mga apostol. Dili tong tawag anang salvation history nga tawag anang refer din na sa balang kasutan nga ang sentro ang Kristo. So mo na ang Didache mao to ang interpretation kung baga. One of the interpretation sa scriptures nga ato ang gitawag og gibasa. Kung wala ko mas chapter 7 ang about sa gitawag og baptism sa Didache. So karon ang gisulti sa tawag ining sa Didache kanang gitawag og born from the water and spirit. Actually, a wrong translation ng born again. Nga naman, tungod kay ang tawag ining sa Grego, ang tamang nga translation is born from above. Yes, so, born from above. Ang pagkatao pag-usab gikan mismo sa gitawag og sa Dios mismo. Dili hinimuan sa tao. Dili hinimuan sa tao. Yes, dili hinimuan sa tao. Pero ngano niingon man si Kristo, born from the water and of the spirit. Nganong duha man ang gisgutan. So, kanang giingon sa tawag ining theologian nga imong tawag ang nabasahan nga katong panubigon sa gitawag ni wala siya kay lainan sa pangunahon ni Nicodemus. Ngano man kay gitake niya as literal katong gisulti ni Kristo nga mataw ka pag-usab. Wa to magpunti sa pagpakataw pag-usab nga ibuntis ka og tawag ining balik kundi nagapunting ka to sa tubig nga dawaton. Mo ba taw niingon sa tawag anang si San Pablo pinaagi sa gitawag og bautismo nasulob ninyo si Kristo. Espiritual na. Onya pag-administer po nila sa gitawag og sa tubig sa baptism naa sila tawag ang ginagamit sa panahon sa pagbunyag, di ba? Kung basahon nimong Buhat Kapitulo 8, Buhat Kapitulo 2, na ay tubig giskutan. Di ba? So, buti pasabot ka ng gitawag og St. John chapter 3, verse 3 to 5, refer na sa baptism. Mao bitaw nga one of the translation sa gitawag og sa Biblia, nga to ang tawag inang gigunitan, na translate ni siya mga around 1962. Taod-taod na pod. Tawag ini nga tan-aw na to ha. Usa sa gitawag og mga translations nga mahitungod anang tawag ini nga bautismo. Okay, dalang ha Tito 3:5. Ako sa basahon kadali Loy ha. Okay, ayan. Saan na ba to? Tito kapitulo 3 bersikulo 5. Sa may giingon din ni bala ang kasulatan. Okay, apan diha sa pagpakita sa kaayo ug sa gugma sa Dios nga atong manluluwas alang sa mga tao, dili tungod sa mga buhat sa katarungan nga atong gihimo kundi sumala sa iyang kaluoy, giluwas kita niya pinaagi sa bunyag sa pagpakatawo pag-usab. So buti pasabot katong higon dito, mas tuuhan ako ni kontratong tawag ang mga Bible scholars lang. Kay connected dito sa tudlo sa gitawag ug mga apostol. So, man atong out of context, ang katong out of context, katong imuhang gibasa mo, out of context. Kay generally speaking, halos tanang mga theologian nag-agree sila nga kanang St. John chapter 3 verse 3 to 5 refer na sa water baptism. Next question. Sige lang sir, ako lang nang i-confirm nga kanang imong gingon, di pa mo ko maka-confirm na nga kanang imong gingon nga majority of the scholars or theologians believe nga water baptism. Ako pa nang i-confirm. Ang katong giingon sir sa ato lamang pangkuan ba ay or si Jesus Christ nagsulti one should be born in water and of spirit kay dili bang gyud ka mataw pag-usab sa espiritu kung dili ka mataw as a person. Murag mao lang ba nga kung pangutana ba nga ang pwede nga ang pasabot ni Jesus Christ una mataw ka sa tao, after ana, usa ka mataw pag-usab spiritually. Kay lisod man pod og dili ka mataw, walay ang mataw spiritually tao ra man sad. So ang murag ang gisumpay ba ni Jesus Christ nga
you should be human first, then mahimo kang tao, ikaduha mataw ka as tao, ikaduha mataw ka spiritually. So Katong matubag sa mihis kuloy. work. Kung kana nga tong understanding mahimot ang out of context. Ngano man kay si Nicodemus, grabe to kabuutan, secret follower ng Kristo. Ano gisultihan pa man siya kamatawag kapag usab nga grabe man to kabuutan. Wala man to gibuhat nga tawag ining dautan nga buhat, dili man to badlungon si Nicodemus, secret follower gani. Isa gani sa nidepensa dito sa Sanhedrin. Kang Ginoo nga si Kristo. Unsa man may Pero bag-uon sa iya? wala siya kasabot. Kadaloy. So, kung kana ang atong understanding, mahulog nga gihulog to si Nicodemo, nga naay diferensya. Nga tawag ana kinahanglan magbago sa kung kagalingon dili ngano man kay kanang magpakatao pinagi magpakatao pag-usab pinaagi sa tubig espiritu di na buhat og tao. Buhat na sa gitawag og sa Dios nga pagkatawon pag-usab pinaagi kang Kristo. Mo bitaw Ephesians chapter 1 verse 5 kung imo ang tawag anang basahon, nahimo kitang tawag ining sinagop nga anak sa Dios diha kang Kristo in what way? Mahimot ang sakop ni Kristo. In what way? In baptism. Mo bitaw mataw ta pag-usab mao na ang atong spiritual nature, mao na ang atong spiritual nga kahimtang kung atong dawaton si Kristo pinaagi sa gitawag og bautismo dili na magbag-ubag utos tong kagalingon. Piki na nga tawag ini pagsabot. Sir, sakto ka sa John chapter 3, sa context gyud sa John chapter 3, si Nicodemo wala gyud makasabot. Ginangutana siya ning sekreto man siya ni Ginoong Hesus. Ang context ning utana siya, Ginoo nasayod ko nga gipadala ka gikan sa langit kay walay pinadala nga dili magbuhat og sama sa imong gipang buhat. Nangutana siya, unsa may akong buhaton para maka-inherit ko sa kingdom? O mismo siya kung magbase ka sa good works niya ba ni Nicodemo, kay member man siya sa Sanhedrin. Member man siya sa Sanhedrin, so butan gyud siya. So makaingon tag kung law maghisgot og balaod, follower gyud sa balaod, pero mismo siya wa siya masayod kay mingon nangutana man siya ni Jesus, guys, what should I do to inherit the kingdom of God? Ingnaan siya ni Jesus Christ nga kanang murag sarcasm ba nga pagkaistorya nga magtutudlo ka sa balaod apan wa ka masayod. Yes. Ingnaan siya nga unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ipasabot siya kung unsa gyud ang tinuod nga salvation, not just by works, by following the law. Montong sa John 3:16, the same chapter, for God so loved the world that whosoever believe in him shall not perish but have everlasting life. So moto mismo si Nicodemo wa gyud siya makasabot kung unsa ibot pasabot sa pagkatao pagkausab, because Jesus only can change you or let you be born again from above. Okay. Next question ako, sir. Saloy. Patubaga sa kuloy kadali loy. Pakomentuwa sa tawag anang kadali. Tama man to. Wa koy supak ka tawag ining physical kaayo ang understanding ni Nicodemo. Ngano man kay ang mga Hudyo, tradisyon sa mga Hudyo manggod, even ang ilang balaod physical kaayo. Physical and external. Mo na nga ang iyang pagsabot sa gipamulong sa Ginoo literal ba? Kinahanglan ka mataw gitawag og pag-usab, pero not necessarily nga moingon ka nga mahimuon na kang tawag ining buutan kay para mahimo kang born from above. Dili. Tama to imong giingon nga gikan mismo sa Dios ang tawag ining kuan, gikan mismo sa Dios ang gitawag og pagpakatao pag-usab. So dili buhat nato. Tama tong gingon nga St. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. Atong dawaton si Kristo in what way? Pagpakatao pag-usab. In what way? Sumasulo sa mga apostol, bautismo. Kay ato masulob si Kristo, Galatia 3:27. So mo na nga mataw ta pag-usab dili nakikita tao na lang. Tao lang man kung dili kay hiusa ta, naghiusa ta kang Ginoo si Kristo pinaagi ni anang maong gitawag bautismo. Mabutay mo San Pedro ang bautismo nagluwas ninyo. Next question. Sir, sir, ning contradict na ka, sir. Ay sa ha? Ano naman? Katong daw, asa mo sir, akong i-repeat ha kung basig ako ay nakasayo. Ningon ka nga sige. sa unsa nga mataw pag-usab pinaagi sa bautismo. Okay? Copy, correct? Ningon ka karon lang. Yes, maluwas mataw pinaagi sa mataw sa pinaagi bautismo. Pero si Yes. Jesus Christ misgot nga you should be born in water and in spirit. So duha naka-water sa. Loy, bautismo na loy. Mao nang bautismo loy. So water and spirit is the same. One word lang na. One word. One meaning lang.
No, yes, sa application, yes. Sa application, yes. Nga naman, kay diha sa gitawag og bautismo, hugasan ng imong kalag, dili man ang imong lawas may hugasan, loy. Ang kalag man ang hugasan, loy. Ang kalag ang Sir, hugasan, dili lawas sir, ang hugasan, loy. Kadalian, loy. Dili man lawas ang hugasan diha, loy. Ang hugasan din na, sumala pa ni San Pedro kanang imong tanlag, imong gitawag og kalag. So kanang giingon nga water mao na ang external sign nga nagasimbolo sa paghugas. Unya kanang Sir, gitawag og espiritu nga na din na mao na ang muputli sa imo ang gitawag og kalag aron mahiusa ka kang Kristo. Isa, sir. Mataw gani ka pag-usapan na, loy. Mo ni ako question, sir. Sing ingon si Ginoong Hesus dapat mataw ka sa tubig ug sa espiritu. So ang tubig bautismo. Tubig lagi espiritu. Kanang bautismo mao na ang tubig ug ang espiritu. Mao na dili kay tawag anang usa-usahon ni mga tubig lahi na espiritu lahi na dili. Dili, loy. So Dili, Loy, dili. so same. Dili, loy. Lahi ang water, lahi pod ang pagka-born again spiritually. Dili same lang Walay sila. born, loy, walay born again din ang spiritual, loy. Wala diha. Wala diha, loy. Kanang born from above na mao na ang tawag ining ang ato ang kalag taga-agrasya. Mao na, loy. Mo nang kinahanglan ta mahiusa kang Kristo. Mo na siya, loy. So water and spirit is one thing lang na, sir. Yes, mo nang baptism. Yes. Okay. Sige. Sige, sir. Kini ako, sir. Next question, sir. Next Sige. question. Go ahead. So, from the word Christians, Audi, nanapa ko yung katong naimong istorya ganina, naminaw ko, ang bata ginabunyagan tungod kay sa katong sa sala nga panunod nun, di ba? Sir, mo imong gingon. Usa na. At sa dako na siya katunang mga Sala. mortal sin. Mortal sin mo tong Dili. No. Personal sin. Actual. personal sin. Personal sin. Personal sin. So kausara siya bunayagan. Yes. Di na kaduha, di katulo. Ang akong pangutana, sir, nganong dili man sa dako na siya bunyagan, nga nabuhat na niya yung personal sin, usa sa panunod no na niya nga sala. Nganong dito man siya bunyagan, sir, sa baby pa, nga wa pa siya personal sin, naguna, bali ang pangutana, naguna ang bautism, wala pa siya personal sin. Why not? Dito na siya sa dako, nga usahon na lang na ay personal sin, nakabuhat naman siya sala, ug ikaduha, iusa na lamang pod ang katong panunundon nga sala gikan ni Adan ug ni Eva. Kung ana atong konsepto lang murag tapulan ra pud kay tao eh. Gihata na gini sa tuwa ang grasya ngadtong at grabe pagkatapulan gid nato. Kung kana ratsadahon na nato tanan. dili pwede. Okay. So pero sa mga Katoliko, kadali lang, loy. Sa among gitawag og mga Katoliko manggod, ang bunyag manggod para sa mo pwedeng madawat ni bisan kinsa bisag unsang idara. Pwede bata, pwede pud hamtong. Okay, nama may tawag ining gitawag og adult baptism. Pero nganong isiguro mo gyud namo, ngano naa mo gyud doktrina ng Iglesia Katolika nga dapat bata bunyagan pa. Pinakauna kay wa ta kabalo siyang kinabuhi ug mamatay na. Dili na kung di pa siya kaabot sa iyang age of reason kung mamatay na niya way bunyag way bautismo. Kabalo ba ka sa iyang kamatayon? Kabalo ba ka ano siya mamatay? Mamatay siya niya wa si grasya. Mamatay siya niya wa siya nakatawag ining wa siya nahiusa sa atong Ginoong Kristo. Unsay may tabo niya? Makasulod sa langit? Di sa makasulod sa langit nga naman, wa man siya gitawag o grasya. Nagikan kang Kristo nga mahiusa siya kang Ginoong Kristo. Number 2, ang giingon ni Kristo di dagko lang ang bunyagan. Ang giingon ni Kristo tanang tao. Mo bitaw ingon pang San Pedro kay kining nga saad alang man kaninyo og sa inyong mga children. Kanang children plural form na sa child. So both ipasabot mo bitaw kung tan-aw nimo si Saint Polycarp, one of the apostolic fathers, nga estudyante ni tawag ining ni San Juan, ingon pa niya 80 anyos na kung nangalagad kang Kristo nya karon pa ko ninyo patyon. 80 anyos niya anang idara 80 anyos po siya nabuhi namatay si Saint Polycarp 165. So both ipasabot ang bautismo na dawat ni Saint Polycarp is tawag ining kuan. Gibunyagan pa siyang bata pa.
So buti pasabot ang simbahang Katolika wa na magtan-aw og tawag ining magbuhat ba ag saog dili ang iyang gitan-aw ang imong kaluwasan, ang kaluwasan anang bataa. Mo na pag bisan pagtawag ining bata mo paggawas pa na kung pwede bunyagan na dayon nga naman kay wa ta masayod simba ko mamatay na manubag patas kalag anang bataa. So karon pagdako na di na pwede bunyagan na sagbalik mo nang kinahanglan tawag ini ay kumpisal. Mo na sa tawag ining simbahang Katolika kompleto na di way kulang diha. Next question, Loy. Ang katunggingon nimo sir nga kanang hukman siya nga ma-imperno tungod kay wala siya bunyag. Nasayod ko nga ang bata bisan pag di na nimo tudloan og sayop, mubuhat gyud nagsayop tungod sa iyang panunod sulundanong kasalanan. Pero may mabasa man sa Biblia nga hukman sa Dios ang tanan pinaagi sa iyang binuhatan. Karon ang bata kay siya nabuhat. So maka-judge ba ta diretso nga may impierno gyud siya? Ingon si Kristo, he cannot enter to the kingdom of God. Si Kristo mismo namulong ana. Dili siya masulod sa gingharian sa langit. Niingon pang Kristo ang dili ako ang putahan ang musulod nako maluwas. Unya kung dili ka bautismado, dili ka kahiusak ang Kristo. Dili ka sakop ni Kristo. Kasi muluwas nimo kung di ka sakop ni Kristo. O kanang bata kung di na bautismado ng bata, kasi muluwas niya. Kasi mga tubang niya sa Dios. Mabitaw responsibilidad sa gitawag ug sa ginikanan na kanang bata babautismuhan nga naman kinahanglan na siya kagusto kung gusto ka maluwas ang bata. Si Kristo dili na magbawi at hatagbawi sa ihang tawag anang pulong. Ingon siya, except a man be born to the water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Usabon na to na. Pulong na Kristo. Last question sir, last question. Sige. As followers of Christ, mo lang po niya akong nahibawan sa akong study ba. Later na nga development ang child baptism. So we follow Jesus, ijang work, ijang mga teaching, and even Jesus was dedicated as a baby. Wala siya, dili siya gibautismuhan, gibautismen siya sa dihang dako na. And even mga Jews, mga modern custom sa panahon ni Jesus sa mga Jews, mga Israelites, mabunyagan sila sa dako na. Mismo si Jesus is gidedicate, gihalad, gi-offer nga to sa templo. So that's what I also believe nga ang mga bata is i-dedicate lang sa church, i-offer nga to sa Ginoo. Pagkadako niya gibautismuhan nga how come sa Catholic nga development na niabot naman nga ang bata bautismuhan naman siya. Okay. So ako ang tubag ana Loy kanang infant baptism dili lang kay ang simbahang Katoliko lang, mga papa, mga pari, obispo o mga nagtudlo ana. Gikan pa na sa mga apostol, di ba? Nagkutugan nila katong kinabuhi ni Saint Polycarp. Na estudyante ni San Juan Evangelista. Babasa na sa kayasan unsay kamatyan niya, gipatay man na siya. 80 anyos na ko nga iya ni Kristo. Nya unsa man nako idinay nako siya. Pag ingon niya 80 anyos na ko nangalagad ang Kristo niya, 80 anyos pa dang iyang edad anang kitong panahon. So therefore, nakadawat siya nga bunyag sa bata pa. So ang practice nga bautismuhan sa bata pa dili na nagikan sa Santo Papa, nagikan na mismo sa panahon mismo sa gitawag og sa mga apostoles. Number 2. Kanang sa gitawag sa mga Hudyo, yes. Documented yun ba nga natin mga i-search ng tawagan ng history ni Saint Polycarp of Smyrna, Bishop of Smyrna. Ang imong gi-quote sir is just kanang iyang pagsulti nga nangalagad ko for 80 years, pero what I mean is kanang documented gyud siya nga ang mga apostol na munyag ug mga infant nga lugar. Mo nang didaki. Ni pa asa ba to ako ang kuan Okay. Basahan na ko Loy ha. Okay, before ko tawag anang magpadayon adtong imuhang tawag ining pangutana Dedake. Barnabas di ara.
Okay. Concerning baptism, chapter 7, tama ko. Now, concerning baptism, gitranslate ni from the original Greek. Now, concerning baptism, baptize as follows, where you have, you have the aforesaid teaching, baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Okay, ang katuning nga tawag inikwan sa bautismo. And yun, even si Luther, kung si Luther ana, tawag ining tuo si Luther anang infant baptism. So, sa chapter 7, makita nato nga ang maong gitawag og bautismo, okay sila ang infant, pero sa ilang nga panahon, siyempre kinala pa mas lamang birth og dagko, ang giuna nila katong gitawag og mga dagko gyud. So, mao na documented dedake og katong sa life ni Saint Polycarp of Smyrna. Then ikaduha, katong giingon nimo nga si Jesus gihalad, katong paghalad man gud mo grasya na aloy. Katong tawag anang paghalad, prototype lang to, buti pasabot, naghulagway lang to sa tinuod na grasya nga mao si Kristo. Dili to sakramento. So mauto ang mga seremonya sa mga Hudiyo nga gi-abolish na sa panahon ni Ginoong Jesucristo. Unsa pa may pulo sa halad nga di man ka makadawat og grasya. Nga ikaduha, ang ihalad lang katong mga bata lang lalaki. Nganong sa protestante ang mga born again, nganong maghalad man sila babae? Nganong maghalad man sila ang bangod? O niya kung maghalad ka, i-dedicate nimo na akay i-offer nga tawag ining mga mananap, nganong wala bisag maya, bisag tukmo, wag gyud mo gihalad. So buti pasabot gi-abolish na ng tanan. Ang gipuli ana mo bitaw ang pinaka prototype sa baptism is kanang circumcision. Sa tawag ining sa gitawag og mga Hudyo. So buti pasabot kung ato ang tan-awon ang tradisyon sa mga Hudiyo na ay gipabili, na ay gitangtang sa panahong gitawag og Kristiyano. Ikaduha nga tawag ining nga punto. Ngano dako naman si Kristo gibunyagan? Katubang bunyag na dawat ni Kristo same ba sa bunyag nato? Dili. Ngano man kay katong bunyag na dawat ni Kristo di mo to sakramento. Wa mo ti grasya. Para sa tradisyon sa gitawag og mga Hudiyo, ilabi na sa mga Nazaryo nga mga kanang sekta, dili sila makasugod sa ilang misyon kung dili sila magpabunyag or magpabautismo. Pero kining bautismo nga dawato sa mga Kristiyano karon, kini mo ning bautismo nga giingon ni Kristo, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Lahi ni sa bautismo kani adto, kining bautismo ha makadawat og grasya. So mo na ang bata kinilang bautismo kay para padawat og grasya. Kaya kung di mo napabautismuhan ng mga bata, ikaw mismo nagpatay, nagpa-impyerno si mong anak. Kung di mo napabautismuhan. Katong giingon nimo nga walay grasya, sir, katong baptism ni Jesus Christ. Para lang na ako murag ako kasabot adto. Kay after the baptism of Jesus Christ, dako to nga grasya diha sa iyang ministry. After sa iyang baptism, the heaven were open and ning murat to siya og kanang anointing ba, double purpose, grace and anointing to. Kay pag-abot sa paghuman ni baptism, the heaven were open, ang Holy Spirit in a form of a dove mingadto niya unya naitingog misulti nga kini akong pinalanggang anak, tumana yang isulti. Then after that, nagsugod ang iyang ministry, healing, proclaiming the good news after atong panghitabo. Loy. Ang sa ko magud Loy, kung tawag ining grasya magud to, sa may grasya ang Kristo nga siya man ang grasya. Kung grasya to. Yes. Diba? Walay tawag anang kuan, mura og tawag anang anointing from the Father. Loy, no. Loy, kung tawag na grasya magud to, sa may grasya ko nga siya man ang grasya. Yes, grasya gyud po. Oh, correct. Pero nganong kinahanglan pa man sa bautismuhan? Mao ba kung gingon ganina sa mga ganilo, di ba? Para sa gitawag mga Hudiyo, dili ka makasugod sa imong misyon kung dili ka moagi ana nga proseso para sa ila. Mo nang maingon ko ba kung sa kuan pa ba in legal terms, yes, na ay sanctity. In legal terms before si Christ ni abot. Pero naa naman si Kristo. Mo ba to gi-abolish to niyang tanan? Kaya naman kasi siya naman ang kahingpitan. Loy, Loy. So drama pa niya, sir. Dili. Pagmanifesto sa tulo ka persona. Katong Dios nga gitawag og wa maili sa Old Testament. Pagpadayag to sa tulo ka persona nga ang kini ding Dios nga gituohan sa mga Hudiyo na ay tulo ka personas. So ang purpose ato is manifestation of the three divine persons. Mo to'y purpose ato nagpabautismo siya. Mo ba tayo niya nga buhatan kay makasabot ra kaani unya. Ingong Kristo. Pero ang bautismo nga atong gisgutan karon kining gracias kaluwasan.
Di naman kinuluwason si Kristo. Kasi man ang kaluwasan. Ang grasya sa kaluwasan ba? Kanang grasya sa iyang dugo ba? Madawat ato iyang dugo. Di naman kinuha si Kristo mo dawat anak. Ano man. Gusto ko mo, ang katong bautismo niya, dito parehas sa itong bautismo. So karon, kanang bautismo nga gihatag ni Kristo ang paghatag na sa dugo aron ka maluwas, aron ta maluwas. Mo ba ingon si San Pedro nga pinaagi sa bautismo naluwas mo. Oh. So man ang bata bunyagan. Ang bata pabautismo. Kung di naman napabautismo ang bata, ikaw mismo nagtugot na kanang bata ang impierno na. Ganahan ta na. Ingon ta nga, kini akong anak Kristiyano niya, oy bautismo. Di na pwede. Okay. Okay lang? Sir. Dagang salamat. Sige, Good sige, evening. sige. Okay. So, okay. So, di ba, nindot ang tawag ining conversation kung baga, di ba? Kung ato ang tawag ining maghatag ta conversation nga tama o di skaloy o bisan pag naipanaw nga mag-insist pero magpabilin gihapon ang tawag ining unsa na ba kanang tawag ining kaya sige papasukin po natin. Okay, good evening sa Imuloy. Ay, ito pa. Anong naka-mute man? Di lang. I-unmute, Loy. Unmute. Palihog ko. Di, sir. Ay, may gabi isad. So, unsa may akong may alagad nimo? Nalang ipangutana ba, sir? Sige daw, sir. Palihog ko. Siguro mo lead ni siya sa akong pinaka-main nga pangutana. Mm. Kana bang pista, sir? Unsa man na siya nga aktibidades sa Unsa? government or sa state or sa church? Sa church. Pero dira sa Pilipinas, mismo, mura so, diri sa Pilipinas ginailog sa state. Ngano man kinahulog Wala, naman nga tradisyon na pod. Before manggod na hitabo nga nahimong independent ang atuang gitawag og gobyerno sa gitawag og relihiyon. So nahitabo nga kanang tradisyon sa gobyerno nahimo pa tradisyon sa simbahan nahimo pa lang tradisyon sa gobyerno pud karon. Mo na nga nahulog nga mas daghang activity ang tawag ining gobyerno kaysa activity nga ginahimo sa simbahang Katolika. Pero ang pista gyud ang sa as a government, for example lang sa government employee man sad ko, ang usa ka ahensya sa gobyerno nagyud na set of activities nga giset for the whole year. So ug na sila mga activity sa ilang, for example sa usa ka munisipyo, maybe naa sila mga municipality based lang nga mga activity, okay lang gihapon siguro na. Pero kung sa government dili gyud siguro required kay, for example, ay magpista ta karon, mura ba og kanang, for example, ang pista is church jud na siya nga activity. Okay, kung imong tan-awon gyud ang atuang gitawag og balaod kay wala nasudla man og mason kung tawag anang balaod nga tangtangon ang pagtuo sa gitawag og sa gobyerno, mo nang bawal gyud, dili gyud na pwede, nya dili gyud ka required. Pero dili man sad pud nimo matangtang, dili man sad pud nimo ma-separate ang naa sa gobyerno ug ang simbahang Katolika. Kay dili man pareha sa imo ang tanan nga naa sulod sa gobyerno. Majority nga naa sulod sa gobyerno puro mga Katoliko. So mao na for humanitarian reason and yun, para sa rason sa gagirespetuhan pud ang pagtuo sa mga naa sa gobyerno. Bisan pag walay pagtuo ang gobyerno, ayun, maghatag og tawag anang kung sa kuan pa ba kanang pabor ang gobyerno para sa mga celebration. Yes, sir. Yes, sir. For example, Islam o tanawa. Dili man Islam ang atong gobyerno pero naa siya tawag anang pag-support sa celebration sa Islam o Iglesia ni Cristo ni Manalo na gani tawag anang Republic Act ana. So dili lang kay Katoliko ang gitagaag pabor, apil pud ning mga dili Katoliko. Kay sample, sir, ang kasagaran man gyud di man gyud na sa survey or sa ang kamatuoran man gyud nga daghan gyud ang Catholic nga mga members sa Pilipinas. Mao man gyud na Catholic gyud tanan. So for example, if ako nahimong kapitan, for example, ang
ang akong punto gyud ba, ang government wala man jud na religion, wala man jud na siya gingon nga ang government sa Pilipinas is Catholic. So nagdepende lang na sa leader. So for example, ako dili ko Catholic, ako mahimong kapitan. Mm. So for example, ako mahimong kapitan, Mm. so required ba nga magpista gyud ko? Or kinsa man gyud mo lead sa pista, ang pare ba or ako nga kapitan, unsa man gyud sir? Dili, Dili man sad ko wala dili man sad ko may government tawag anang kwan, sir. official. Wala may gisugo ang balaod na kinahanglan ang kapitan or ang kadtong mga nangulo sa gobyerno ang maglid. Kay giingon na bawal. Ano man kinaatay gitawag og kining separation of the church and state. So, naapo yung mga protestante pud nga mga kapitan. Oh, for example, sa lugar sa ako ang tawag ining asawa, ang ilang kapitan kay alliance man. Mana pagtawag anang fiesta, wala siya kanang suporta dito sa celebration na ginahimo sa gagmayng Kristohanong gitawag og katilingban. So buti pasabot hinaw si ana. Pero katong mga Katoliko nga kapitan, siyempre mo duyog siya kay mao man na ang iyahang gitawag og pagtuo. So in terms of in legal terms, dili gyud siya required. Pero mahimo lang siyang required kung ang kapitan Katoliko tungod kay naman ang iyahang gitawag og pagtuo. Dili man mawa ang pagtuo niya. At the same time, naman siya gitawag og pagserbisyo sa katawhan kanang paghatag og common goods sa gitawag og iyang mga constituents. So usa sa tawag anang common goods sa iyang constituents kanang pagpahingusog sa moral ug espiritual nga aspeto sa iyang gitawag ginsakpan. Kay majority Katoliko man na mo uyon sa dili mo suporta siya nganuman kay kung buo kung tawag ining tinuod Katoliko ning mga tawhan nga nag-celebrate og fiesta di na mahimong na ay order ang tibuok barangay kung maukon. Kung tinuod na Katoliko. Mao ni sir, mao ni mo lead sa akong pinaka question. Kay naman toy imong video sad nga akong nakita nga mismo ikaw mi identify gyud ani as sayop gyud ni nga buhat. Then kung motuo sayop ka nga buhat? nga ang kini nga akong pangutana. Kung motuo ka nga ang piyesta, aktibidades sa church, during pista, one of the activity of the pesta is sugal, sabong, o mga unsa pa na diya. Ang imong title sa imong kuan karon, wala magtudlo ang iglesia sa pagbuhat og dautan sa mga membro nini. So paki-explain lang sir nga during pista nganong ato man gitugot nga magsabong mo diha kung dili na trabaho sa gobyerno nga magpasabong mo diha or kung part man gani na siya sa pista nga magpasabong ta. Wala lagi dili lagi na kay kumingon tawag ang religious nga aspeto. Fiesta it is a religious gitawag og activities. Kung naay magpasabong, apil yan lang sabong sa relihiyosong pista. Celebration dili gyud. Why pare nga mingon nga pagsabong mo? Gani daghang mga pare diri sa Pilipinas nga dili mo sugutan ng sabong. Dili misahan sa usa ka pare, kadali lang Loy. Dili misahan sa gitawag og pare ang usa ka gitawag og katilingban kung naay sabong. Pero nganong tawag anang naaman na sabong kay usahay sa kapitan mo uyon. Ngano man kay sa kapitan napoy pagkaprotestante. Kay dili ba natudlo sa Iglesia Katolika na basta oras gani og fiesta celebration ang magbuot ana ang pari. Pero naay panahon nga sa kapitan musupak sa pari. Mag-away gani sa kapitan ug ang pari. Ngano man kay ang dapat magbuot sa fiesta ang pari dili ang kapitan. Dapat sa kapitan kung gusto niya makag-celebrate sa gitawag fiesta muuyon siya sa panguna-una og i-implementa sa pari. Dili siya maghimo-himo og iya. Ikaduha, mabasol ba ang pari kay naisabong dili oy. Ngano man sama gud si Judas naghudas dili nimo pwedeng tawag anang basulon si Kristo. O nagi mga gahig ulo. So ang sabong dili gid part sa pista, aktibidades sa 2 days or 3 days nga celebration Dili sa pista. bisan pag 1 year, dili siya sakop. Ngano man kay wala man na di man appeals pagtuo bisan kanang disco din na sakop. Para sa mga Katoliko dili na sakop. Ang tudlo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, basta mag-celebrate og fiesta, magsimba sa Dios. Pagsimba din na sa Dios ng pista, ng disco. Pagsimba din na sa Dios ng sabong. So daghang mga Katoliko mo to kung giingon, Katoliko lang sa ngalan pero dili Katoliko ang pagtuo. Protestante na pagtuo sa bisag nasa sulod sa simbahan Katolika. Kay tinuod man sad nga Katoliko ra pud nang naa diha kasagaran, di ba? Sakto ba sir?
Oh, siyempre kay diri sa Pilipinas majority Katoliko man, so mas daghang badlungon gyud diri. Murag sa US pod, daghang protestante dito. Daghang protestante dito, mas daghang pong protestanteng badlungon po dito kung i-compare po mo sa mga Katoliko. Minority ra mga Katoliko dito. So pwede rasad nga dili na ipabuhat nga aktibidade sa simbahan sir nga musulti siya sa iyang mga membro nga dili ta maging anak o si kapitan Kadaghan- isultian. Kadaghan, O si yes, Kapitan kadaghan Isultian. gisulti na simbahan, gisulti na simbahan. Ug ako witness ko ana, daghan ko mga pare nga makutlo nga ilahang gidili na. Nga tawag anang kuan nga gitawag og kind of activity sa panahon sa gitawag fiesta. Okay sir, salamat, daghang salamat. Sige, salamat kayo. Salamat sa pangutana, Loy. Salamat. Okay, Sir Renato Sumpay, sir.